Ayan. Ayan, okay na. Sige, good. Ayan, so girls, Good. if you can, open cam. Tayo lang naman. Open cameras, please. Okay. Hi! Hi, Nix. Yon. Okay, hi. Nako, lady and bread naman tong isa. Ayan. Sige. So, pag-uusapan nga natin is about persistency, how we, going forward as units, no, Team Eileen, Team Babe, and later on as Prestige, na kailangan lagi mataas yung persistency natin. Dahil ang persistency affects all business, no? Hindi lang sa agents, naapektuhan ng naapektuhan ng branch. Sunod-sunod yun talagang siya, domino effect siya. So, kayo, ang role na gagampanan ninyo in helping us protect our persistency. Okay, so maaari may ginagawa na tayo ngayon, kanya-kanya, pero ngayon, maintindihan natin ba't kailangan natin siyang gawin, no? Isa puso natin. Sige, pwede ba ikaw mag-share screen next? Okay lang yung gamitin natin yung sa inyo. Pwede rin naman pala kami. Yes. Pwede naman. Makaka-share ka ba, Nix? Sige po, mag-voice lang po. Napin ko lang po yun. Saka, mas maganda kasi you can download the report ng PDF at saka ng ng Excel. No, ako lang nag-PDF ako kasi wala lang ako Excel. But if I have the choice, I will download it using Excel kasi mas madali siyang i-filter. Okay, so paano ba niyo ginagawa, Nix? Naka-premium list ba? Pwede bang mag-share screen ng Prism? Paano siya i-download? Para naka-document lang. Oo, yun. Actually, yun nga. Yun ang papaano ko sa kanya. Papagawa. Next, pwede kang mag-share screen. Yung Prism mismo, i-share screen Dun mo. Tapos, ma-record natin paano mag-download. Uy, naka-log in. Ayan po na session time. Wait lang po. Siyempre, OTP. Oo nga po eh. Uy, bakit ka nakapasok? Baka, oo nga po ma'am. Ayan. Ano nakakapasok kaya? Sige. Paano niyo ba ginagawa? Doon ba kayo sa premium due list? Opo, ma'am. Okay. Sige, pwede rin naman doon, pero masanay ka sa anticipated lapse. To my own understanding, hindi ko sinasabi na ganito sa lahat, no? On understanding ko, sa premium due list, nandiyan dyan lahat ng clients. Updated yung payment at wala. Tama ba ako? Yan. So ako, kasi since ang priority ko is i-prevent cancer, kaya doon ako napupunta sa anticipated lapse. Yan din yung bilin ko kay Lynn. Diyan kami sige, punta ka sa anticipated lapse, ma'am. Kasi diyan, kita ko agad ano yung priority ko. Kasi premium duties, ang dami-dami doon. I have to filter everything. Okay, so nandiyan ka na. Tapos select date range. Ma'am, mag-Excel ka pala ha. Sige. Date range ngayon ay December. So, for the two of you, Nix and Lynn, yung mga maglalaps ng December, hindi sila nakabayad no October. Okay? So kasi yan on the third month na walang bayad, automatic lapse yon. So ako, pag nagaganyan ako sa range, nagpupunta ako yung 2 months prior. So October. Lagay mo dyan October 1, 2023. Yan. Tapos doon sa kabala, yung current date. Current date. Ayan, sige. So, Excel mo na lang, ma'am, kasi mas madali sa Excel eh. Okay. Lynn, dapat ganyan ginagawa Nakaalam ko ginagaya mo ako sa PDF kasi pero nagka-PDF lang ako kasi wala ako Excel. But if I have Excel, I will. Yes, ma'am. Nag-download na din po ako ng Excel. Nahirapan na din po sa PDF. Kaya ba Excel? Okay. Sige. Can we open the file?
Naghang ba? Next, naghang Hello ka ba? po, ma'am. Sige. Ayan. Okay na po, ma'am. Nakaano na Ay, po. hindi siya, ang nakikita ko pa rin presema, oh. Okay po. Ay, Sige po. naka-share, screen ba ang sinare Ayan mo? na. Baka Ayan na siya, naka-share ka oh. lang. Ito po. Parang na-download na niya, Nix. Hindi, yung, dapat open niya. I-open. Ayan po, ma'am. Na-download na Ayan. niya. Ayan na. Sige. Alright. So, dito, anticipated lapse report. Diba, halo-halo yan. Kung nakikita mo, yung sa column G, nakalagay effectivity date. Opo. Diba? Nandiyan siya, haba niyan. Oh. So, ano ba ang nakaka-apekto sa persistency natin? No? Ang nakaka-apekto, yung mga kinuhang policies within the last 13 months. So, ano yun? No? So, ibig sabihin, December 2023. 2022. Oh. Diba? Tama? December 2022. So, punta ka dun sa filter at effectivity, ganyan. Sa effectivity. Yan. Sige, open. Click it. Click. Ayan. Tanggalin. Sige. Yung answer, yan, select mo lang yung 2023. Tapos, yung plus, Ah, okay. Okay na. Take it. Take. Okay. So, ba't ko ginanyan? Kasi ibig sabihin, kaya hindi naman sa pag-ano yung babe, sorry na. Kasi ang gusto ko, hanapin, ano yung protektahan yung persistency ko. So, maaaring meron tayong hindi na-select na maglalapse, pero beyond the 13-month period, ipapa-take care ko pa rin sa kanila, pero hindi na siya yung main priority ko to protect my persistency. Okay? So, yan, nandiyan ka na. Tapos, punta ka doon sa paid to date, sa column E, yan. Ang select mo lang dyan, ayan, ibig sabihin, tama na yan, no? Lahat yan hindi nakabayad from October, November, December, pero ano ba ang mag-lapse ngayon na mismong buwan na ito? Di ba October lang? Tanggalin mo si November, December. Lynn, nakakasabay ka sa sinasabi ko. Ayan na. Sige, pindot. Okay. So, yan. Sila ang candidates nating lahat for lapsation this month. So, nakita natin, syempre, tapos na yung iba. No? Today is 2021 na siya. Ay, ano na, tawag to? December 21 na ngayon. So, ibig sabihin, wala ka na mapupul dyan. Punta ka sa paid to date, mems. Pindot ulit. Tapos, punta ka ng oldest to newest. Hindi, wag yan. Sa taas. Sort, oldest to newest. Sort, oldest to newest. Yes. So, kita mo 20... Ay, ba't hindi siya nag-sort? Okay, so hindi siya nag-sort. Anyway, so kita mo dyan, wala na dyan ay, meron pa 19 dito, oh. 19. Pero yung mga na previous weeks, maaaring may nag-lapse na po doon, ha? Kasi hindi na tagging nun sa Prism, lapse na sila. Ito, anticipated pala. So, ito ang dapat na para hindi mag-lapse. So, ako, kung merong option sana dito, yung policy sa nasaan yung agent? Agent. Ito yung sa agent column. Ayan. Can you sort nga ulit? Sort. Ay, mag-sort. Totoo. Ayan. Para sama-sama na. Si UM Babe, merong isa. Si Robelin Atienza. Sunod-sunod yan. Tatlo. Yan. Ganyan siya. Oh, so may UM, nakita mo to kay Chin, meron pa tatlong. So, for lapse natin na kapag hindi sila nakabayad or na-take care, automatically by January affected yung persistency. Okay, so paano natin mako-compute? Punta ka dun sa API, MEMS. API. Sa dulo, ayan. Punta ka sa ilalim ng 26,000. Sa ilalim, MEMS, ilalim. Diyan, yung sa ilalim pa niyan, isa pa. Hindi, isa-isa, yung blanco, yung next to it. Magto-total tayo, ayan. Tapos, nasan yung sum of mo? Ay, bakit naka-ano ka? Okay, can you click okay? Okay. Ay, hindi siya nagsa-sum of? Bakit? Charges na. Ay, punta 6,000, dyan sa dulo. Can you compute kung magkano siya lahat?
I-highlight mo siyang lahat, Mensch. Highlight, yan. Magkano siya? 512,000 UM. Yan ang for Opo. lapsation kapag hindi siya na-take care. But I'll tell you, no, dito, kay UM Babe, hindi naman maapektuhan siya. Dito kay Rubelin, dalawa dito bayad na. Yung isa, ang hindi lang. Yung Ibasco, ang hindi pa siya sigurado dito eh. Okay? Tapos, kay Lynn, bayad na siya. Kay Jessica Mitrat, bayad na yan. Kay Levy, bayad na. Kay Bianca, bayad na rin daw. Kay Shirley, yan ang talagang, magla-lapse. Kailan yung lapsation? 31 pa. Hindi pa, pwede pa to. 31. Sinurrender to kahapon. Makakahabol pa yun sa surrender, ma'am. Opo. Etong kay Chin, ang hindi talaga nagre-react. Minessage ko na si Darwin kahapon. Hindi nga rin daw nakakipag-usap sa kanya si Chin. Tapos si Elena, nag-yes ma'am siya, nagpapa-update ako. Hindi pa siya nag-update kung kailan makakabayad. Pero itong si Mar, hindi ko talaga pa na-contact. O hindi ko siya makita sa So, Mems Nicole, sila ipa-follow. Okay po, ma'am. Sige. Ganun siya. So nakikita mo dito sa mga to, hindi lang natin masarte. Sino pinakamaagang magla-lapse? Ito na 23, no? Yung 23. Ay, hindi. Kay UM Baby yan hindi naman. Basta yan, dyan sila. By that time, hindi pa nila nagpo-post yung payment nila. Na sila, lapse na silang lahat. So ako, ginagawa ko, hindi ako nagkapaabot ng ganyan. No, parang 2 weeks before mag-lapse, kung hindi bayad, hindi na siya bayad. Huwag nyo na ipilit. Basta ganun, huwag nyo na ipilit. No? Patapos, kunyari, nakalagay dyan 24. 23, ihahabol pa yung payment. Hindi na ako pumapayag ng hindi ako pumapayag na ganun kadulo. Sabihin ko na by the 16th, by the 15th, hindi bayad, mag-process ka na ng surrender. Kausapin na siya sa surrender, ganyan. Ganun na yung conversation. So yun, ganun. So, ay dito, May ganun kami, kakaano lang kay Jen. Meron siya for lapsation. okay, sorry, hindi na internet ko. Ang Sige, suggestion mo, second day, the following month, i-run na to. Para doon pa lang makita natin sino yung hindi bayad. Para second day of the month, si Nicole, magchat-chat na siya sa agent kung bayad na ba to hindi kasi maglalapse, tama? Yes, oo. Pero even wala pa, last week of the month ngayon, di ba, remember, finilter lang natin ito to October? Di ba meron ng November doon? Pero yun nga lang, for sure, kunyari meron kalistahan ng November doon, nakalagay 20. Pero syempre may mga bayad pa doon. Kaya maganda rin naman, kasi for sure outdated na yung list na ito after a few days kasi iba doon nakapagbayad na. Baka mamaya maghabol ka ng payment, yung pala nag-post na yung payment. So tama na kunyari, UM Kasi kapag mag-run ka ng second day of the month, meron din na-issue na ganong araw, di ba? Na niyo po, kunyari ito, tingnan na natin yung sino ba yung first week of November. 'Di ba? Yun, kakausapin mo na yun, ngayon pa lang din. Kasi kung kakausapin mo siya ng December, first week, yun na nga yung week na maglalapse siya eh. 'Di ba, UM? Mo siya, kaya magra-run ka second day of the month. Paano kung isang makita mo doon talagang for lapsation din siya nung araw na yun. Ganyan. So, magandang... Ano dapat ang gagawin? Hindi ko alam kung ba't hindi mo ma-mems, pero take care mo na yan. Ayan, ganyan siya. De pag na-take care mo na yan, ako, bubuksan ko na yung November. Di ba? Okay, natapos ka na yung October. O, di punta ka na. Doon sa filter natin kanina ng paid to date. Okay, paid to date. Paid to date. O, tanggalin mo. November naman ang, kunin mo. Ayan. So, sa November, Lynn, nakakasabay ka ba sa sinasabi ko? Yes, ma'am. Lynn? Okay. Yes, sa paid to date, nakita mo dito, sino yung to? Ayan, meron dito ayan, may mga 7. Ayan, ito pa nga, merong November 1. Itong kay Daniela Roa, sa ilalim na ilalim. Ito, di ba, November 1. O, ibig sabihin ito,
kapag mag-run ka ng report ng second day of the month, lapse na siya. So, kung maganda, nire-review din talaga siya kahit kahit the week bago matapos yung buwan. Parang ganyan. Sorry, hindi Ganon ko siya po siya. mag Para bantay estado. Hindi ko Ay, siya mag nawawala. Okay. Hindi ko siya mag-gets Kasi, ay. ano ko na. Sige, ulitin ko. Di ba, lahat mag-lapse ng December ay due ng October. So, kung due ka ng October 1, kailan lapsation mo? Di ba December 1? Diba? Okay. Okay. So, kunyari, tapos na tayong December, January na. Kunyari, January 2. Paano kung meron hindi nakabayad nung November 1? So, pag nag-run ka ng report ng January 2, lapse na siya. Hindi mo na siya na-preventan. So, ang gagawin ko ay mag-run ako ng ganitong report, pwedeng in the middle of the month. Hindi in the middle of January, dapat in the middle of ganito, kaya third week of December, run ko na siya. Sino yung for lapsation ko ng early part of January? Kailangan yung kinakausap ko na lang sila. Hindi pa pwedeng na ngayon maglalaps na bukas, ngayon ko pa lang siya nakita. Parang ganun. Hindi pa rin. Ay, sorry na. Kunyari ganito, meron kang for lapsation ng kunyari January na, tapos tapos na tayo, di ba? Kasi patapos na tong December. So, lahat ng November 1, isa-isahin natin to ha. Sino yung na maglalapse ng November 1? Eto, November 1, ayan, si Manapat. So, ibig sabihin yan, hindi ka talagang safe na mag-run ka lang ng report ng January 2, kung second day of the month, Kasi, pag nag-run ka niyan, siguradong ito, nag-lapse na. Kasi hindi siya nakabayad ng November 1, December 1, saka January 1. So, lapse na siya noon. So, ang maganda dito, ang treatment dito sa mga early part of the month na na issue is dapat makapag-run ka ng report at least on the third week of the previous month, which is ngayon, ito perfect ito para dito kay Manapat, no? Kasi third week of the month ngayon eh. So ngayon nakita, kahit hindi siya for lapsation ngayong December, alam mo ng first day of January, lapse na rin to. So ngayon, kakausapin ko na tong sino ba to? Si Daniela Roa, na delisted, di ba? Siya ng pagbayaran ito. Hindi siya makakasama sa persistency report ng December, pero alam mo, magre-reflect pa sa January kasi January 1 ang siya nito eh. Ganon siya. Ganon siya So maganda mag-run ng report po, first week of the month at saka third week of the month. Sa first week of the month, ang maganda kita mo doon, lahat ng maglalapse for the month. No? Makikita mo, sino doon sa mga na-run mo na report ng first week ang hindi pa rin bayad. Diba? Yan. Plus, yung additional advantage ng pag-run ng report on the third week is, tingnan mo na kung sino yung maglalapse sa first few days of the following month. Para ma-heads upan mo na sila. Okay. Sige, paano pag di ba yung elite Diba? kasi, Oo. makikita mo rin dito, di ba pag elite, ang elite kasi 30 days lang yun eh. Mag-unit cancellation na Oo siya. po. Paano yun yung Oo, ganon? makikita mo siya Oh. dyan. May naman dyan. Hindi siya hindi siya 30 days mag-unit cancellation yung 30 days, pag hindi mo binayaran, unit 30 cancellation na siya. 30 days mag-unit cancellation. Yes. Hindi siya magre-reflect sa persist. Magre-reflect talaga siya on the third month. Kasi yung halimbawa, meron ako yung 150. Hindi siya nagre-reflect tapos yung on the third month hindi makabayad, doon na siya, lapse na talaga siya. Kahit meron pa siyang funds. Hindi, hindi siya ma'am, hindi siya maglalapse talaga. Mag-unit cancellation siya. Pag nag-unit cancellation siya, on your end as FA, lapse na siya. Pero kay client, unit cancellation. Lapse na siya. Pero sa atin, lapse na siya. Yes.
Yes, o ganun nga po yung sa akin, pero it happened on the third month. Ang Yung kay unit Renzo, cancellation, um, yung, I can't say kung nag-unit cancellation na siya after 30 days, pero hindi pa siya treatment as lapse. Nag-unit hindi cancellation pa lang ma'am, siya. Pero on the agent side hindi, to hindi on the client side ma'am, Oo. Hindi pa siya, wala pa siya sa, ang elite, pag hindi ka nagbayad within 30 days, unit cancellation. Sa pre-sem mo, unit cancellation siya. Pero ang effect niya sa persistency mo, lapse na siya. Ganon ang elite. wala po sa akin kasi noon kahit may mga late updates, hindi siya i-reflect sa persistency. Talagang regular policy na kapag on the third month, si elite mo, hindi talaga nakabayad. Kasi yun siya eh. Yun siya. Maaring unit cancellation siya after 30 days, talaga nag-unit cancellation siya. Kasi yun ang feature ni elite eh. Hindi kagaya ni PAA. Pero hindi pa siya treated as lapse sa agent side. Hindi. Nangyari Nag-lapse siya sa akin. ng third month din kahit meron. Nangyari siya Oh? sa akin ngayon. Maglalapse na siya. Ah? Kaya dapat, ang tinuturo natin sa agent, Yeah. 30 days lang talaga. Whether pa ayan, ang tinuturo natin, pag hindi yan nagbayad ng 30 days, maglalapse yan. Actually, na pinapasabi ko sa kanila, kumbaga ito internal lang natin, tayo lang to. Pero hindi mo sasabihin kay client, ang pinapasabi ko is, since ang grace period natin 30 days, anytime after 30 days, pwede na siya mag-lapse anytime. Kaya yung mga client, nakikiusap sa akin na, yung totoo yung may clients ako na, ma'am, baka pa pwede pa sa ganito. Yung parang may consider, kunyari, sige ma'am, basta within the week hindi na talaga pa pwede, ipinapa-extend ko na lang to. Kung ganun ka arte-arte kang ganyan, pero alam mo namang 90 days. Pero, going back sa, sa elite, hindi ko pa siya na-experience yung na 30 days, kasi madami din ako MC ko, hindi ko siya na-apektuhan. Meron ako mga clients na hindi nakabayad after 30 days. Medyo late na konti, pero nagbayad naman. Hindi niya pinol down yung persistency ko personally. Wala. Hindi ko alam kung bakit ganun yung sa iyo. Hindi ko alam. There must be another reason. Pero totoong nag-unit cancellation. That's true. Pero may unit cancellation. Yun talaga kasi ang in reality, even yung sa tinuturo, ganun siya talaga. And sa akin, nangyari siya. Kaya pag elite yan, maglalapse na talaga yan. Siyempre, sa side nila, hindi maglalapse. Pero sa atin, tatamaan na tayo agad. Once nag-unit cancellation na siya. Kaya yung iba nagugulat bakit biglang bumaba yung persistency ko? Tingnan mo yung unit cancellation. Pag may unit cancellation, ganun na yung mangyayari. For some reason sa akin hindi siya ganyan nag-work. Sa akin kahit nag-unit cancellation yung ibang elite ko. Baka dahil hindi meron akong elite na o baka dahil after 13 months na yung elite kong bago sila na hindi magbayad pero hindi after 13 hindi rin yung April ako meron ako talaga isa siya kasi nasa UAE siya hindi naka-debit parang na yung bangko niya late talaga siya on the 60th day siya nagbayad wala namang effect sa wala one persistency hindi siya sige tuloy tayo ma'am hindi ko alam hindi siya ganoon. So, so bilang kayo ay unit assistants, ako pinapagawa kay Lynn, pinapa-message ko yung bawat tao. Halimbawa, pinapa-screenshot ko, no? Pero pwede naman kayo hindi screenshot, pwede din yung Excel, ang pakita nyo sa kanila ganyan. Kunyari, itong kay Darwin, lahat ng ito, send mo sa kanya, tapos pag hingi ka ng update, no? Send proof of payment, ganyan, na mga ganun. Kagaya nung kagabi, as simple as mag-lapse to for the month. Yung kanina screenshot sa ganun lang ako mag-message sa kanila. Kasi alam naman nila how important persistence is. Wala pa akong minessage na ganyan na ng deadma dyan sa
issue ng persistency. Kasi alam Anong nila ibig- either they would explain na hindi na magbayad si Gwen. Oo. Sige, Ano ibig sabihin ng token Ano payment? pa? Ito yung pinaprocess natin sa Pro1. Pinaprocess natin ng credit card payments doon. Ganyan. Token siya. Token payment So siya. token is credit card. Pag kumbaga, automatic tayo nagka-charge. Oo, nagka-charge tayo sa kanya. Nagka-charge tayo. Ang direct billing, Or ang basta direct, nagka-charge or direct naka-auto billing. debit. Ganyan. or direct debit, ano ibig sabihin nun? Ay, cash yan. Ayan, nakalagay, cash. Ayun, naka-cash siya. Cash basis siya. Eh yung direct debit, Wala siyang in-enroll na yun. bank account. Ayan, yan yung naka-ada tayo sa kanya. So ang token payment is credit card. Ang direct debit is Yung ADA. Yes. Okay. Yes, sorry. Yung token payment, either credit or debit pa sa pinrasa sa Pro1. Nang nag-auto debit, di ba nag-auto kuha? Either debit or credit, di ba tinatanggap sa Pro1? So yun siya. Lahat ng pinrasa sa Pro1 na doon tayo nagka-charge sa kanya monthly. Oo. Yun yung token payment. Pero dito sa token payment, kasi di ba yung iba, pag walang bank account, ang ginagamit is yung GCash card. So sa token payment, possible na GCash card yan, no? Kasi yun yung in-enroll. Token din lalabas dyan. Token payment din lang. Tapos hindi gumagana. Di ba mga sa GCash, hindi gumagana yung ganun. Reklamo nila, ay hindi naman nag-auto charge, ganyan. Kasi GCash nga yung ginamit mo. Pero ang tagging niya dyan, token payment din. Okay. Pa? Ganun lang siya sa amin. So, yun. Tapos ako, there was I think it was November, nung nagulat ako, tinamaan kasi ako yung sinasabi ko, elite ni Renzo, biglang kumalma kami ni Lynn, dead ba lang kami, so biglang bumaba kami ng 96, from 98 yata or 97, naging 96. Hinanap ko kung saan siya nanggaling, kay Renzo nga. So ngayon, kung anong tinuro ko kanina, yung tinotal ko, yung magkano for lapsation, sinend ko dun sa team, no, early part of November, na sabi ko, pag hindi natin inayos, something pa yata yung pag-compute ko, 6 something maglalap sa atin ito. And this will pull our persistency down to, kasi nagpa-persistency calculator ako, check ko kung ganito ang amount na maglalaps. Umabot ako dun parang 80 something. I forgot. Sinabi ko sa team. So, dapat, ayusin nyo ito ngayon. Ganun lang po. Pero wala naman nag-lapse nung November sa amin. Na-take care naman yung mga yun. So, gaya to, ilan to, di ba? 512 ba yung kaninang tinignan natin? Opo. Lahat. Oo, yan. Considering, lang yan ha, October 23rd or October 19 onwards lang yun ha. Sabihin yung mga nauna, hindi na natin nasama yan dyan kasi lapse na sila. Kung meron man. Yung lapse yata, nakikita mo siya next sa Premium Julie. Saan mo ba nakikita yung lapse mismo? Opo, ma'am. Bale, nakikita ko po siya mismo sa dina-download ko po na Excel. Nakalagay po Premium din, ma'am, kung in-force or lapse po. Bale, sa yung Premium Due din siya, na Opo. report. Ayun. Ganun. So, dun mo siya siguro makikita kung ilan na so far ang nag-lapse ng December. Na-check mo ba? Opo, ma'am. Ilan na ito sila? Wait lang po, ma'am. Check. So, ibig sabihin, ma'am, kagabi kausap ko si Darwin, sabi niya sa akin, ma'am, iba yung binibigay mong pangalan kay Chin sa binigay ni UM. Sabi ko, baka yung binigay ni UM lapse na talaga. Ito kasi maglalapse pa lang. Iba ba yun, UM? Wait lang. Sabi niya si UM daw nagbigay. Ikaw ba nagbigay? Yung galing sa'yo na list.
Di ba nagbigay ka ng may list kasi na laps, tas may binigay ka na list na maglalaps. Ayan. Bali, ganito po siya, ma'am. Sige. Ayan. Diyan ko po nakikita sa contract po. If lapse po, Ayan. enforce. Ayan po. Sige, tingnan mo yung sa lapse. Sige, lapse. Tapos Ayan po, makikita mo lapse. ba dyan kung kailan siya, yung last paid? Meron ba dyan yung last paid? Month? Dito Wala date dyan. po. Lang Kung po. kailan siya nag-lapse, hindi mo makikita. Effective. Ayan, due date. Ito po, Ayan, ma'am, dito sa due due date date. po. O, sa due date. So, Ayan lahat po. ng due, pakipindot mo ulit yung filter. Ayan. So, iselect mo dito yung unselect mo muna lahat. Yung plus sa 2023. Okay. Puntahan mo yung yung October. Sige, yan, kunin mo. Okay po. Ayan. So, yan ang nag-lapse sa'yo so far for the month. Magkano sila? Wala nakalagay wait lang dito po. na account. Wala rin po siyang total. Maliliit lang eh. Maliliit lang ito. Wait lang. Ito po. Oo. Pero yan yung monthly yan. Konti lang. Magkano lang yan? Magkano, ma'am? 6,700 times 12. 6,700, magkano yan? 6,400. Ay, 6,748 6,748 po, ma'am. 0.25 po. Ay, hindi. Yung dengue lang pala. Sige, kunin mo lang yung tanggalin mo yung ticket 300. Okay po. Etong app Ito yan. lang po. Ayan po. Yan. So, 6,148.25 times 12. 73,779 po. Yan ang nag-lapse na sa inyo. Okay? Sige. Yan ay nag-lapse. Pakitanda mo yung number na yan, ma'am siya. Okay. Sige, punta ka kay Prism. Mag-compute tayo sa persistency calculator para alamin natin pagkano ang kailangang maging issuance ng Team Babe this month para umakyat tayo. Anong goal mo? 83 ba? Anong goal mo? Siguro 84%. Sige, mag-goal tayo ng 84. OTP po ulit. Okay. Nag-request ka na? Wala pa. Apo, ma'am. Wait lang. Wala pang pumapasok. Apo. Wala. Request ka ulit. Meron ba yung... Ay, meron po, ma'am, siyang dito. Yung minutes po. Hindi po okay. makakapag-request po ulit. Nakakaabala yan. Ang Naabala. hirap nga. Minsan isasabit mo, ayaw pa umikot. So, ibig sabihin, hintay tayong 5 minutes? Oo Sige. po. Sige. Ayaw po kasi May niya questions kayo so far muna, Nix. Kasi sa Lynn, kayong dalawa kasi ang nito for yung units natin. Lynn, si Lynn muna, okay lang. Lynn, meron kang questions o meron kang nalaman ngayon na hindi mo alam dati? Yung kanina po sana ma'am, yung itatanong ko yung yung sa GCash po. Nasabi niyo naman na po kanina. Part po din po ba siya ng token pag GCash yung payment? It's a token payment. Oo, naka-token siya. Ano din po siya ng Naka-token. Basta lahat ng na-process sa Pro1, regardless kung anong pamamaraan, kasi yung GCash na yan, nakatag din kasi sila na kunyari, di ba pinapa-enter yung 16-digit number, nagko-fall din siya na na valid, na Visa or Master. Nagko-fall din kasi siya na ganun. Okay. Sige, additional lang dyan regarding sa sa GCash. Bawal kasi siya talaga. Bawal siya. So, Nicole, 'di ba sa atin, no? Mamaya mag-usap tayo. Yung lahat ng mga token, 'di ba, i-screenshot mo 'yon, sisend mo sa agent. Lahat ng naka-token, ika-clarify mo. Syempre sabihin mo, "Sir, maglalapse na po ito.
please have client pay. Pakisend po sa akin today until tomorrow yung screenshot of payment. No, tapos sir, yung naka-token, ano po ito? Credit card po ba, auto debit or GCash? Ang gagawin nyo doon, Nix and Lynn, huhulihin nyo yung agent. Bawal ang GCash. Ang GCash, ginagamit lang natin siya, initial payment. Sa renewal payment, bawal siya, hindi siya allowed kasi ang GCash, hindi siya nagki-kick in, ibig sabihin unlike credit card, automatic magcha-charge sa credit card mo, auto debit ng bank account, automatic mababawasan yung bank account ni client. Ang GCash, wala siyang ganon. So, due date ngayon ni client, no, magbabayad siya. Pag GCash, papasok siya sa GCash, manual siyang magbabayad. So, kung nakalimutan ni client na magbayad, hindi si agent nag-remind, naglalapse yung policy kasi hindi siya nagbayad. So, sa Team Babe, sobrang dami kong nahuli niyan. Ang dami kong pinagalitan. Totoo, Sabi ko, nag-Gcash? oo, sabi ko, Oo. sino nagturo sa'yo na mag-Gcash? Kasi sabi ko, 8 taon ako kay Pro, never inalaw ang Gcash. Sino nagturo sa'yo mag-Gcash ng sa renewal payment? Pinagalitan ko lahat ng nag-Gcash kasi bawal talaga siya. So, doon nyo huhulihin yung agent. Pag may nakalagay doon na token, tatanungin nyo, sir, itong token, ano po ba ito? Credit card po ba? To auto debit? Ano po siya? Huhulihin nyo. Pag GCash yun, bawal siya. Either, so anong option na pwede nyo ibigay sa agent? Si client, mag-open ng bank account, ang dali lang mag-open ng bank account, or credit card. Kung ayaw niya mag-open nun, sino sa family member ang may bank account, BPI, BDO, Metrobank, or credit card, yun ang gamitin. Pero GCash, bawal siya. So sa atin, Nicole, pag may naka-GCash, isusumbong mo sa akin kasi papagalitan ko. Ilang beses Apo, na yan, every unit meeting, paulit-ulit, bawal GCash kasi yan ang mga naglalap. Sa amin, halos lahat ng laps GCash. Oo. So, ibig sabihin, hindi necessarily walang pambayad si client. It's just that hindi Yes. niya alam na hindi siya nakuha. Yes. Oh, that's bad. Oo, that's bad. Sige, ano pa? Question. Expired na. Mag-resubmit ka na ulit, Nix. Apa, ma'am. May question pa ba? Ay, ang suggestion ko, ang gawin namin sa amin, 'di ba, ano siya, Mm-mm. no, ang ipaparan ko para safe, 2 months before, 2 months Mm-mm. before, and 1 month before. So, yun Mm-mm. yung imi-message ni Nicole sa lahat ng agent. Tapos, ipapacheck ko doon yung mga naka-token, ipapa-inquire ko kay Nicole kung ano yun. Mm. Kasi parang yun yung way para malinis, para matanggal lahat ng GCash. Mm-mm. Yun. O saka So, pag yun yung kunyari plan may nakita ko. kayong GCash, i-take note nyo na kung sino-sino sila. Kasi lalabas at lalabas siya palagi. Kasi I'm sure kahit pa sabihin yung agents, hindi naman lahat yan. Kunyari may 10 naka-GCash, napagalitan man si agent, hindi niya kaagad-agad din matitake care. So sabihin next month baka mag-recur yung problema. Wala Yun. pa So, rin yun. UM? Ha? Wala pa rin yung OTP. Wait lang. May pumasok na yata. Ito. 315 189. 189. Yun. Sige. Eto, Lynn, hindi mo pa ginagawa to, ha? Hindi, this is for purposes of, alamin lang natin kung anong kailangan ng team. Doon ka sa Quick Tools, ma'am. Quick Tools. Ayan, kita mo yung persistency tool. Sige, okay. Click, under renovation. Perfect. Ay, bastos. Nakakainis. Yung excited ka tapos biglang wala tayong magawa. Dito, di ba persistency calculator? Pupunta ka doon, may calculator. So, kung ano yung nakita mong for lapsation kanina, 72 ba yun? Magkano yung kanina kinompute natin? 60 something ba? Yung pinatandaan? 73779 po mo. So, ilalagay mo yun doon sa blank kung hindi pa siya naka-autofill. Kasi sometimes naka-autofill na yun eh. Naka-autofill lang siya, pero hindi ibig sabihin
ano na siya ha, yung na-computed na siya sa ilalim. Kasi maglalabas siya ng, ano, ng persistency, ng rate sa ilalim. Hindi pa yun nako-cover kasi talagang yung persistency nakikita mo doon until November lang. Ngayon, kunyari, may for lapsation ka, may nakalagay ng lapse, tapos reinstatement, ano ba yun? Tapos, or issuance. Sa issuance, MEMS, maglagay ka kunyari ng, ano, na 3 million. Kunyari, may lapse sa 72, di ba? Tapos, lagay ka sa, ano, sa issuance, 3 million. Tapos, calculate. Pag-calculate mo, lalabas na, ang lumabas kunyari ay 83. So, alam mong kulang kasi ang ginugo ni UMBABE 84. So, itataas mo po siya. Magigawin mo, mag-calculate ka ulit 3.5 or 4 million. Pag lumabas siya 84, yun na. Tapos, para si UMBABE, ang ano niya sa team is, dapat hindi, you cannot go anywhere, any lower than 4 million issuance this month to hit yung ganitong klaseng persistence. Kasi ngayon nasa 80 ano ka ba, 82 no, yung nakita ko sa report. Hindi ko alam kung tumaas o bumaba. Yes. Presently 82 as of November yon. So ibig sabihin, pag nag-remain ng 82 this month, hindi siya po pwede. Mata-technical siya, mawawala siya dun sa sa mga incentives. So hindi pa pwede mag-stay ng 82. So ako kung ginugo ni UM na 84, kunyari 3.5 sa 84, mag-compute ka rin na magiging 83 siya. Kunyari, 2.5 pala po pwede na. Pero, kay UM lang yun. At least sa UM aware siya na kahit hindi ma-hit yung 3.5, alam niya kapag naka 2.5 sila, meron na siya, makaka-83 siya. For peace of mind lang yun. Ganyan lang. Kasi hindi mo alam na suntok sa buwan ka, just hoping na mag-83. Mas maganda yung may advance kang info. Ganun. Sayang nakadaan na masarap pa namang mag-compute. Ganun lang siya. Sige pa, pwede ba next mamaya? Ano lang, kapag game na siya, try mo to do it on your own. Ngayon, kung hindi mo siya, you can message, no? Pero kunin natin yung amount na kailangan ng team. Magkano na ang issuance nyo ngayon? Magkano issuance natin, Nix, yung last report? Wait, naka-open yata sa akin. Ayaw tanongin si Lynn, huwag na please, no? 178, 678 pa lang. 678. Oh, mababa ngayon. Bakit nababa ngayon UM? Kami din sobrang baba ngayon. Bakit? Hindi, pero meron pa akong 3 benta pa ako. Pero sa personal mo yun. I mean, yung sa team. Sige, anyway, it's for another meeting, yan. Pero yun, meron pa po ba kayong questions? I hope kahit papaano, no? Pero pag may na-discover kayong another way or ma-improve natin ito, please also let us know so we can also apply sa Team Eileen. Pero so far naman, nag-work naman, no, Lynn? Pero, minsan kapag, din ako parang sa UMBABE, pareho kami nagagalit kapag bumabagsak ang persistency. Kasi that's bad business. Ay, ma'am, tanong ko lang po, may question. Paano po pala, di ba meron po sa atin ni si Renzo? Sorry, pwede pakitanggal na itong tawag ito? Screen share? Para Okay po, ma'am. magkita